Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isa sa mga pinakadakilang mga awit sa kasaysayan ng musika, si Whitney Houston. Mula sa kanyang maagang buhay, pagsikat sa industriya, hanggang sa kanyang hindi inaasahang paglisan. Tara't simulan na natin ang kwento ni Whitney Houston. Si Whitney Elizabeth Houston ay ipinanganak noong Agosto 9, 1963 sa Newark, New Jersey. Ang kanyang ina na si Cissy Houston ay isang gospel singer. Ang kanyang pinsan na si Dionne Warwick ay isang sikat na mga awit. At si Aretha Franklin naman ang kanyang godmother. Bata pa lang si Whitney na impluwensyahan na siya ng musika. Nagsimula siyang kumanta sa kanilang simbahan at kalaunan ay naging backup singer para sa iba't ibang artist. Noong 1983, natuklasan si Whitney ng isang Arista Records executive na si Clive Davis na agad na nakita ang kanyang potensyal. Noong 1985, inilabas niya ang kanyang debut album na Whitney Houston, na naglalaman ng mga hit songs tulad ng Saving All My Love for You, How Will I Know, at Greatest Love of All. Ang album na ito ay naging number 1 sa Billboard 200 at nagbigay sa kanya ng international fame. Sumunod sa kanyang debut album, ang kanyang pangalawang album na Whitney noong 1987 ay nagdala rin ng tagumpay. Sa album na ito ay naroon ang mga hit songs tulad ng I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All, at So Emotional. Dahil dito, si Whitney ay naging isa sa pinakasikat na pop stars noong dekada 80. Noong 1992, nagbida si Whitney sa pelikulang The Bodyguard kasama si Kevin Costner. Nagkaroon din siya ng soundtrack album para sa pelikula na naglalaman ng kanyang pinakasikat na kanta, ang I Will Always Love You. Ang kantang ito ay naging isang global phenomenon at hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa pinakadakilang ballads sa kasaysayan ng musika. Nagpatuloy si Whitney sa paglabas ng mga hit songs tulad ng I'm Every Woman, Run to You at Queen of the Night. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nakaranas din si Whitney ng maraming pagsubok sa kanyang personal na buhay. Nagkaroon siya ng mga problema sa droga, alkohol, at sa kanyang relasyon sa kanyang asawang si Bobby Brown. Ang mga isyong ito ay nakaapekto sa kanyang karera at kalusugan. Noong 2000s, kahit na bumaba ang kanyang kasikatan, patuloy siyang nagtrabaho upang bumangon mula sa kanyang mga problema. Noong 2009, bumalik si Whitney sa spotlight sa pamamagitan ng kanyang comeback album na I Look to You. Bagamat hindi ito kasing tagumpay ng kanyang mga naunang album, ipinakita nito na nananatili pa rin ang kanyang talento at pagmamahal sa musika. Noong Pebrero 11, 2012, natagpuan siyang walang buhay sa isang hotel sa Beverly Hills. Siya ay pumanaw sa edad na 48 dahil sa accidental drowning na dulot ng pagkakaroon ng heart disease at paggamit ng cocaine. Ang legacy ni Whitney Houston ay mananatiling buhay sa mundo ng musika. Siya ay nag-iwan ng napakaraming hit songs at memorable performances na patuloy na pinapakinggan at pinapanood ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Siya ay nagbenta ng mahigit 200 milyong records worldwide at nakatanggap ng maraming awards, kabilang na ang 6 Grammy Awards, 22 American Music Awards at 2 Emmy Awards. Siya rin ang nagbukas ng daan para sa maraming African-American female artists na sumunod sa kanyang yapak. At diyan, nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Whitney Houston, isang artistang nagbigay ng napakalaking kontribusyon sa mundo ng musika at nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa ating lahat. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang kwento ng inyong paboritong mga artista at musiko. Hanggang sa muli, nagpapaalam at nagsasabing, keep the music alive!